dami na ng chismis. Maganda Dami. yun. Ayun yung goal ko eh. Parang Again. ayun Sila pala yung may ginagamit ko yung hate nila kasi ginagamit ko yung chismis nila. Kasi chismis lang naman yun ang magpapakal sa akin eh. Kasi the best marketing is word of mouth. Yeah, true. Kaya yun yung ginawa kong word of mouth yung mga haters ko. Kaya kapag sumasagot ako sa kanila, hindi ako naglalabas ng mga ebidensya. Mas lalo sila nagagalit. Ngayon, kapag nilabas ko ngayong March at April yung mga ebidensya, edi ngayon nga na sila. Edi Yeah. na-turn ko pa yung hater to supporter kasi na-prove ko na naman sa kanila. So yung tatlo na yun yung pinakamalaga sa pag-grow ng brand. Pero after nun, kailangan mong i-shift yung sarili mo into an educator ulit. Gets Educator. mo? Yeah. Educator ulit. Kasi ang gagawin ko ngayon, March, April, maglalabas ako ng mga resibo. Tapos pagdating ng May, June, July is puro education naman. Kumbaga, paano maghanap ng ganyan-ganyan, paano magnegosyo. Kumbaga, more on education na ulit. Para marami na manood ng educational value content ko, kailangan ko muna magpahingay muna. So, yun yung kaya mong i-replicate. Dapat nga, binabayaran mo ito, tangay na. Grabe. Sobrang sikreto ko ito eh. Pero yun nga lang yun. Ganda, no? Hindi ko na yung coach. Para hindi ko pa I mean, nakita ko yung mga content mo sa mga TikTok. Pero iba talaga pag may coach na yung nagsasabi sa'yo directly kasi parang mas nalalaman mo yung value or kahit yung nanonood lang tayo dito, which is very helpful talaga. Yes. Last na lang coach pwede. Ano yan? So marami kasi mga student mo, sometimes yung may mga agency na nahirapan sila when it comes to managing their mga tauhan, which is for me also kasi hindi naman siya mahirap para sa akin pero parang it really consumes you a lot of time even na may tayo project management tool like Trello, mga ganun. Tsaka yung parang hindi nila sure if kailan sila mag-advertise ng personal brand nila or should they do it or talagang organic lang, ganun. Ibuod mo yung question mo. So number 1 is how do you manage your employees personally ba in a time-saving manner? Tapos number 2, should we rely on organic content or do you recommend us to advertise then our brand? Okay. Ano ka muna? Organic content muna. Saka mag-advertise kapag kilala ka na. Kasi mas powerful yung advertising budget mo kapag inano mo yun. Kapag nagawa mo na yung organic. For example, may lumabas sa feed na paid advertising na content ko. Yeah. Marami na manonood. Kaya maraming ibang ginagawa nila is yung mga ginagawa nilang advertising is yung mga front nila is yung mga influencers. For example, si Ninong Rai. Mga Diba? Ginawa nilang advertising sa isang Netflix. For example, yun naman yun. Kumbaga, kailangan mo muna, kung gusto mo ikaw yung magpa-front sa advertising mo, kailangan kilala ka. Or kailangan maset mo na yung foot mo na meron kang authority. Okay, sige. Coach, yung recording ba daw neto? Sisend nyo ba daw? Yes, isisend. Nasaan yan? Nasa last module ng Kajabi natin. Last module? Saan po yun? Sa pinakahuling module. Okay. Sige. Yung recorded live natin doon. Thank you, Coach. Pati Jetro, kapag meron ka namang clients and everything at nahirapan ka to network with other people na same drive as you, di ba? Yeah. So sa mga estudyante ko dyan, sa mga gusto makasama sa group or circle na maraming mga clients or 6 figures or 7 figures, meron kasi akong tinatawag na MSB Club at MSB 7 figures at MSB Platinum. Ang MSB Club is lahat nandun is yung meron ng client. Kahit kumikita ka ng 10,000 per month, okay lang yun. Basta as long na may client ka, nandun ka. Kapag kumita ka ng 7 figures, is nandun ka na sa MSB Gold Club. Lahat ng tao doon is kumikita ng 7 figures at nakipag-network sila doon. Kumbaga, helping each other doon sa loob ng group na yun. And lastly, Platinum Club naman, kumikita ng 10 million pesos and more. Nandun sila sa loob ng Platinum Club. Kumbaga, kung gusto nyo makipag-network,
makipag-usap sa mga tao na 6 figures, 7 figures, 8 figures, try niyong sumali. Mag-chat kayo kay MSB Assist kapag kumikita na kayo or kahit nakakuha kayo ng isang client, just provide evidence na mapapatunay na totoo yung kiniklaim nyo na meron kayong client or kumikita kayong 7 figures or kumikita kayong 8 figures. Pakita nyo na sa kanila at isisend naman, ilalagay kayo kagad sa GC. Okay? Mahalaga yon. Pati minsan nagpapa-beach outing ako kasama yung mga MSB club members. Outing kami, 7 figures and everything. Kumbaga, malaking impact din yung kapag sumali kayo sa circle na yun or sa group na yun. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayong client, kahit maliit man yan or kumikita na kayong malaki, pumunta kayo doon sa MSB Gold Club, Platinum Club or sa MSB Club natin na normal lang. Kung meron kayong mga clients. Kasi ang mahalaga dito is to collaborate to each other. Kasi meron kayong alam na alam ng iba. Yung iba is gusto nila malaman yung alam nyo. Kumbaga, sharing value to each other doon sa group. Kaya kung meron kayong client, please, malaking tulong yun sa inyo na mag-message kayo kay MSB Assist. Sabihin nyo, I want to join MSB Club or I want to join 7-figure club. If 7-figure kayo. Yun lang naman yun. Coach, yung pala, yung 6 figures kasi, sabi daw wala daw yung parang award na yun. Kasi nag-message ako sa Wala siyang award. Pero makakasama pa rin kayo sa MSB Grand Ball, MSB Club. Yun. Kasi hindi ko kasama namin, coach. Kasi isa lang rason ko dyan. Ang dami kasing, akala ko kasi dati, sobrang swerte mo na kapag nag-6 digits ka na sa MSB. Yeah. Pero puta, ang dami pala. Nung dumami si Jante ko, ang dami naging successful, ang dami nag-6 digits. Sabi ko, ang dami kong papadalang award. Lugi ako nito. So, ang ginawa ko na lang is yung mga 7-figure. Ang mga 7-figure earner natin dito sa MSB Club is counting on madami na din. Pero yun nga, sa mga 6 figures is yun. Ang makukuha nyo naman is connections with me. Tuloy nyo akong i-meet personally. Tapos, tuloy tayo mag-outing and everything. Kasi networking with other students na successful din is mahalaga. Okay? Okay. Thank you, coach. Okay, open cam tayo, guys. Open cam. Basa ko po ng comments. Basa ko po ng comments. Hello, Need mo masagot tong tanong ni Tech. Ano yung tanong ni Tech? Isang ba ako? Hello. Ito. Mahaba ang sagot niya. Sige, sagutin natin. I'm flying na, so I won't have the chance to ask this in person. I have raised this question to your personal page, MSB Assist, and even through Bricks. I have not gotten any response, but till now. This is mainly about marketing the product itself, MSB. We are zero experience, nagkaroon ka ng experience dahil pinagpatuloy mo na naging consistent ka. Tama? Consistent po ako sa tinuturo niyo, coach, lahat. Okay, thank you. So, thank you sa sinabi mo, Robin Baloy. Thank you sa time mo. Okay. So, next tayo. Dito tayo magsasagutin na natin yung kay Tech na ako yung magsasagot. So, ang sinasabi niya is we are marketing it as an opportunity that requires no money, skills, and experience. You know it doesn't work, especially to the young students that zero experience in even the basic sentence and grammar structure, color, fonts, basic image, and text and ratio, and no creative, soft, and technical skills at all. So ito, sasagutin ko na. So una-una kasi lahat, guys. Itong MSB, totoo naman talaga. No money, skills, and experience. Una-una, no money. Bakit no money? Kasi kapag mag-apply ka ng job online, it requires no money. Kapag mag-cold outreach ka sa mga clients, it requires no money. Kapag kukuha kayo ng empleyado, it requires no money. Kasi lahat ng mga templates and script, mga contracts and everything, binigay ko na sa inyo lahat ng resources. Next naman tayo, skills. Bakit it requires no skills? Kasi hindi naman ikaw yung gagawa mismo ng project kasi i-outsource mo siya. Especially, ganoon na din yung sa experience. Hindi mo na kailangan magkaroon ng video editing experience dahil di naman ikaw yung gagawa ng video. Kaya nga, outsourcing business model itong tinuturo ko. Para sa mga taong walang experience at walang skill doon sa services,
gusto rin nilang i-outsource. Kasi kapag tinatawag natin sila yung gagawa ng services, hindi na siya matatawag na outsourcing business. Matatawag na lang natin siyang freelancing. Kaya nga outsourcing business kasi you are capable to get a lot of clients sa outsourcing business. Kasi pag freelancing, ikaw yung gagawa ng work eh. So you can get many works pero ikaw yung mismo mawawala ng mababurn out ka. Tapos hindi mo na magagawa na maayos yung trabaho mo. So dito, sa una niyang concern is dapat daw hindi daw kung mina-market as walang money, skills, and experience. Pero the truth is, di mo naman talaga kailangan kasi ina-outsource mo lang siya. Next naman tayo, sinabi niya na it doesn't work especially dun sa mga young students na zero experience in even the basic sentence, grammar, structure, color, font, basic image, text ratio, etc. So dito muna tayo sa isa-isa niya. So dito muna tayo sa sentence and grammar structure. So dito sa sentence and grammar structure is hindi na nila kasi kailangan gumawa pa ng sentence or grammar structure dahil gawa ng script eh. Kumbaga, nagawa ko na, kakopy-paste na lang nila, i-fill upan na lang nila yung kailangan nila fill upan. Pero what if nawala silang grammar at grammar skills? Kaya kung makikita nyo doon sa aking course is tinuro kung paano gumamit ng Grammarly. Pero sabihin nga natin na wala talagang communication skills. Kaya kung wala kayo sa last meeting natin dito sa ating live Q&A natin, is meron tayong magkakaroon ng bagong MSB Course 3.0, marketing course, communication course, agency blueprint. At lahat ng mga yon is ginawa ko this year. At yung ginagawa ko pa rin as of today at ibibigay ko sa inyo lahat yun for free. Why? Ba't ko ginawa yun? Kasi kaya ako ginawa ko itong MSB Course 2.0 kasi alam ko this is super basic course. Basic siya. Makakaintindi siya kahit wala kang alam. Dapat maintindihan mo to. Kumbaga, in-explain ko na siya in layman's term. In-explain ko na siya. Sobrang dalig talaga. Kaya, nung after ng batch 11, gumawa ako ng MSB Course 2.0. At ngayon, gumagawa ako ng MSB Course 3.0. Why? Ang tanong bakit? Kasi hindi ko expected na meron palang tao na mas mahina pa doon sa basic na tinuturo ko. Kumbaga, hindi ko naman masisisi. Sabihin natin, hindi siya nakapagtapos, hindi siya nakapag-aral and everything. Hindi ko naman expected na yung MSB Course 2.0, hindi siya pang basic or pang beginner. Pang intermediate na pala siya. So naisip ko, kawawa naman itong mga nag-enroll sa akin na akala nila pang beginner pero pang intermediate pala. Kasi yung tinuro ko doon, para sa akin, pang beginner eh. Kasi expert na ako eh. Kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng MSB Course 3.0 at MSB Course Beginner or for non-techie person. Kasi meron kasi nag-enroll din sa akin at kumbaga nakausap ko na din na ang point nila is, in short, hindi sila marunong sa Google Form, Google Drive, di nila alam yon. Ano yung Google Meet, di nila alam yung Gmail, di nila alam yung online jobs at PH, di nila alam kung kumbaga yung sobrang basic, like kunyari, paano connect sa Wi-Fi, yung mga ganong literal na sobrang basic is meron pala mga tao na hindi pa alam kung paano yun. Kaya ang ginawa ko is gumawa ko ng bagong course for super beginner people. Okay? Next naman tayo, dito naman sa sinasabi niya na it doesn't work kasi yung mga zero experience dahil kailangan din matututo yung color, font basic, image text ratio, no creative, soft, or technical skills at all. So yun nga, doon sa may creative skills or dito sa image or text ratio and everything at sa mga about sa font. Kumbaga, technicalities about sa services is sinasabi ko na hindi naman talaga technically kailangan yung pag-aralan. Kasi unang-una sa lahat is hindi naman ikaw yung gagawa eh. Kailangan mo lang siya ipagawa sa iba. For example, ako, di naman mo mag-After Effects or mag-motion graphics. Wala akong paalam-alam dyan ni isang skill about sa motion graphics. Pero ang dami kong clients about sa motion graphics. Kasi ina-outsource ko na yung work sa, for example, ganito lang yun eh.
Si client sabi niya, gusto ko ng ganitong video, ito raw file. O, edi ipasa ko doon. Gusto niyo daw ganyang video, ito yung raw file, gawin mo. Kinabukasan, nagawa na, send ko kay client, okay, chaching. Then may kita ka na. Okay, next naman tayo. How do you justify selling this opportunity to those who believe in the tagline that they can get 100K in 30 days with no money, skills, or experience? So, totoo naman yun. Kapag lahat ng itong ginawa nyo is in less than 30 days, makaka-earn ka talaga ng 100K. Kapag ginawa mo talaga consistently. Doon sa mga taong may, tawag dito, mga nakapanood ng MSB Course 2.0. Pero kaya ko nilagay dito 30 days kasi meron akong 30 days money back guarantee. Basta ang ginawa nila is nag-apply sila, ginawa nila yung templates, may portfolio sila, meron silang mga scripts, meron silang mga contracts, at talagang ginawa talaga nila yung best nila, tapos in 30 days wala pa rin. Meron silang money back guarantee. Basta mag-request lang sila within that 30 days time period lang. Kasi merong iba, tinatamad, next year ko na to gawin, next 6 months ko na to gawin. Kaya yun. Pero kung iisipin nyo, kung walang money, skills, and experience, possible talaga siya. Kunyari ako, wala akong alam, like literal wala talaga. Ito yung game plan ko. Maghahanap ako ng isang marunong sa industry. For example, si Rob Justin. Marunong siya na video editor. Sabihin ko sa kanya, "Uy pre, tara mag-collaborate tayo. Hanap akong client. Ako yung magko-close ng client at ikaw naman yung gagawa ng services." Kaya kung maaalala nyo guys, dito sa MSB Course 2.0, wala akong tinuro doon. Wala akong tinuro doon paano mag-editing. Wala akong tinuro doon paano mag-graphic designing. Wala akong tinuro doon paano mag-Facebook ads. Kasi hindi naman tayong gagawa eh. Ang tinuturo ko sa inyo is how to close a client, how to negotiate with client, how to do the project management, paano yung HR, and everything else. Tinuturo kung paano maging project manager. In short, maging middleman project manager. Kasi hindi ko tinuturo kung paano mag-editing. Kasi hindi yun naman kailangan matutunan eh. So, back tayo sa example ko, si Rob Justin. Tara, tayo? Mag-video edit, ako magharap na client, ikaw yung gagawa. So, for example, 50-50 tayo. 50% sa'yo, 50% sa akin. So, ngayon ako maghanap ng clients online. Mag-apply ako ganyan. For example, meron ako ang client. Ang sinabi niya, 20,000. 20,000 pesos lang. 20,000 pesos lang ha. Sobrang lowball na yun. Tapos 50-50 kami ni empleyado or ni partner. Eh di meron 10,000, meron siyang 10,000. Eh di bumalik na yung puhunan ko na 7,000 sa MSB. So in short, na magagawa naman talaga ng paraan nun. For example, like wala ka talaga nakuha ng client. Eh di mag-offer ka ng free services sa kanila. Tapos, kapag nagandaan sila sa services mo, tsaka ka, mag-offer sa kanila ng services na may pera na. Yung problema na lang sa ibang mga estudyante na wala talagang resulta, they keep repeating the same mistake. Akala nila the more repetitive task, the more chance of winning. Ayun yung mali. Kapag meron ka nakita na hindi gumagana, is try mong kumbaga try mong i-revise or i-edit, kumbaga explore, ganon. So, next na tayo. How do you take care of your existing supporters and soon-to-be supporters na they really taking care of your brand and not clickbaited? Because the truth is, after nila mag-register, it's almost they're being left behind na without any idea how or where, when to start. Una-una sa lahat, tech. Hindi ko lang kung paano talaga yun eh. Tech. Is, etong MSB kasi, is sinabi ko, sa support sa MSB support, is meron kayo makukuha dalawa. Live coaching at 1 versus 1 na coaching by chat. Okay? Ngayon, sa tingin nyo bakit may GC? Hindi ko naman ginawa yung GC na yan para doon ako mag-coaching. Ginawa ko yung GC na yan para makipag-collaborate kayo to each other. For example, si Christopher, marunong mag-close. Si Nicole, marunong mag-edit. E di mag-collab silang dalawa. For example, si Robin, si Robin Baloy, marunong siya gumawa ng portfolio. Kasi si Arnold, hindi marunong gumawa ng portfolio. Pwedeng tulungan ni Robin si Arnold. Kumbaga, it's more on collaborating.
Parang lang yan GC sa mga school natin. Kapag merong exam, tulungan. O, send kayo ng ano dito, ng mga kodigo. Ayun yung ano ng GC. Next naman tayo sa 1 versus 1 coaching. Sa mga hindi nakakaalam, meron tayong 1 versus 1 coaching. Hindi ko lang alam kung bakit maraming hindi nakakaalam. Kapag nakita nyo sa MSB course, yung watch this first, sa pinakaunang module, nilatag ko doon ang kailangan nyo. Saan magtatanong? Every kailan ba ang coaching natin? Every kailan ba mga ganyan-ganyan? Ang dami kong inano doon, guys. Let's say, sabihin nga natin hindi nyo nga alam at ngayon napanood nyo na ito. Meron tayong 1 versus 1 coaching. Magtatanong po kayo sa Multi-Servicing Academy na page, hindi kay MSB Assist. Kasi kay MSB Assist, technical support lang po siya. Kapag wala kayong access sa group, sa GC, sa MSB Course 2.0, 3.0, kapag wala kayong access doon, siya lang yung mag-aano nun. So, pagdating naman sa support ng 1 versus 1, doon kayo magtatanong sa Facebook page ng Multi-Servicing Academy. Kami ay 6 na. Dati 4 lang. Ngayon, 6 na kami nagsasagot doon. From 1 p.m. to 10 p.m. Nagsasagot po kami doon. From Monday to Friday, nagsasagot po kami doon. There's thousands of messages na nagtatanong doon kung paano yan, paano to, paano ganyan. At kami po yung nagsasagot at isa na ako doon sa mga coaches nagsasagot doon via chat doon sa page po natin. So, ayun yung pangalawang support. Pangatlong support po natin is ito pong MSB na live coaching. We have coaching once a week. Nag-coaching po ako last week lang. At ito ulit ako nag-coaching ulit. Sino ba nakasama dito sa last coaching natin? Please say yes. Dito sa, or anyone ba sa inyo na nakasali kayo sa live coaching ng kahit sa akin or sa ibang MSB students? Meron ba sa inyo? Okay, very good. Marami nagsasabi na yes. So in short, guys, meron akong support. And lastly na support, pang-apat na support na ginagawa ko, gumawa ako ng panibagong courses para sa inyo. Isipin nyo kung ako ay isang gagong coach. Wala nang pakialam sa inyo. Basta ito yung binibenta ko, ito yung binili nyo, hanggang dito lang ako. Bakit pa ako magbibigay ng MSB Course 3.0 kung tuloy ko naman kayo bentahan? Bakit pa ako gagawa ng beginner lessons kung tuloy ko naman kayo bentahan? Bakit naman ako gagawa ng marketing agency blueprint kung tuloy ko kayo bentahan? Ang dami kong pwedeng gawing reasons kung pwede ko kayong bentahan kung gusto ko talaga. Pero yung pang-apat na reason niya, yung support na ginagawa ko is every single day ako gumagawa ng paraan kung paano ko kayo susuportahan. Na wala kayong binabayad ng ₱1. At isipin nyo to, lifetime to. Let's say lang, sinabi mong walang kwenta ang MSB dahil di naman ano. Dito lang sa coaching may ROI na kayo. Sabihin natin 7,000 pesos yung MSB. At meron kayong 4 times in a month na coaching or weekly coaching. So 4 times 12 months, that's 48 live. Gets nyo? 48 na live. Kung yung 7,000, dinivide nyo sa 48 na live, para lang kayo nagbayad ng 145 pesos every single week. Basta malupit pa dito, one year ko lang to dinivide. And this is lifetime. Kahit umabot pa ako ng 50, nandito pa rin ako sa inyo, nakaharap at nagtuturo pa din. Ayun yung pang-apat. So, unang-una sa lahat, yung 1 versus 1 meron, yung live coaching meron, yung bagong mga resources meron, and lastly, yung GC natin is meron for collaboration. So, paano masasabi na hindi ko sinusupport ang mga estudyante ko kung ito yung mga ginagawa ko? Siguro, hindi naman kita sinisisi kasi hindi mo naman siguro alam tech na gano'n yung ginagawa ko. Siguro, kulang lang siguro sa information sa ibang mga estudyante na, ganito pala, dito pala dapat magtatanong, meron palang live coaching weekly, meron palang mga bagong resources, yung GC pala for collaboration, hindi pala dito mag-ano si Coach Frank. Siguro, doon lang kayo nagkakandalito, kaya masasabi nyo na pinapabayaan ko kayo. Diba? Pero kung ako lang talaga isang gago, kaya ko kayong pababayaan at wala na akong labas doon. Gets nyo? By legal terms, ito yung binili nyo, ito yung binigay ko, tapos na ako doon. Pero hindi ako tumigil doon I'm still supporting you
Hindi ko naman to ginawa para, gets nyo, hindi naman to ginawa para perahanan talaga kayo. Ginawa ko to para magkaroon ng sariling community. At kasi ganito yun, kaya ko ginawa to, hindi naman para somewhat eh. Ginawa ko to kasi kaysa makuha ng mga Indiano, mga Pakistan yung mga clients, sa mga kababayan na Pilipino na lang natin. Kasi ang kalaban natin dyan, mga Indiano at mga Pakistani. Ayun yung kalaban natin sa mga clients na yan. So, sobrang daming clients dyan. Dapat sa atin sila, hindi sa kanila. Yun lang ang point ko dito. Kung ako, ayun yung thinking ko dati, sana hindi na ako gumawa ng course. Kasi, akin na lang lahat ang clients, wala na akong pakialam sa iba. Kaso sa Zoom meeting ng mga clients ko, ako rin nag-iisang Pilipino. Halos lahat sila mga Indiano at mga Pakistan. Mas ang dami mga Pilipino na kaya naman, pero wala lang silang guidance kung paano. Kaya ako gumawa. Para maraming Pilipino na, kumbaga, in short, maging base sa industry na ito. Tayong maging first option, hindi yung ibang mga lahi. Yan yung point ko doon. Next naman tayo. Ang sinabi naman ni Tech is, how do you take care of, yun nga. How do you take care of your existing supporters, ganyan-ganyan, clickbaited, blah, blah, blah. In-explain ko naman. Next naman tayo, I'm telling na I think kulang ang support na binibigay compared sa what was marketed as promise. We are not getting much support from you, from MSB Assist, or any of your team on this journey. Ang nangyari, pag swerte ka, ang batchmate mo na lang tutulong sa iyo. This is for everyone who wanted to start something, those na naniwala sa iyo. So yun nga, ulitin ko lang dito sa sinabi niya na kulang yung support na binigay mo compared as what was marketed or as promised. Unang-una sa lahat, is kung anong sinabi ko yun na nakuha nyo. May MSP Custom Week 0, nakuha nyo. May freebies, nakuha nyo. Merong 1-versus-1 coaching, meron naman talaga. Ang malupit pa nga dito, buti nga nasabi mo, sinabi ko nga dun sa website at dun sa free tutorial ko, ang sinabi ko, once a month na live coaching. Di ba? Once a month, pero ngayon nakakuha nyo, weekly na. Tapos ang malupit pa nun, wala akong sinabing sa future courses makukuha nyo. Wala akong sinabing ganun, pero ngayon makukuha nyo na libre. Ni isang piso wala kang babayaran sa akin. Ang gusto ko lang is tulungan nyo lang sarili nyo na yumaman. Yun na naman eh. So, in short, itong lahat ng sinabi ni Tech, hindi ko naman siya sinisisi. Kasi kung ako yung estudyante, at hindi ko napunod yung pinakaunang module na sinabi kong watch this first, edi, masisisi ko talaga si Coach Franklin kasi wala akong kaalam-alam kung saan magtatanong, ano ba yung GC, saan ba yung 1-versus-1, saan ba yung weekly live coaching, saan ba ako kukuha ng mga ganyan-ganyan. Kung wala akong kaalam-alam, syempre masisisi ko talaga si Coach Franklin. Pero di naman siguro ako nagkulang sa pagbibigay ng information sa inyong lahat. At least ngayon alam nyo na. Ang problema nga lang, 156 participants lang yung nandito. At least kapag meron nagreklamo sa GC nyo, masasabi nyo na itong mga sinabi ko. Kasi feeling ko naman, meron din naman dyan isa or dalawa sa GC nyo na nagre-reklamo na wala akong live coaching or wala akong 1-versus-1 and everything or di naman to bambiin. Yung mga ganun mga bagay, at least alam nyo na yung isasagot nyo sa kanila to help them para more on positivity ni GC natin. Okay? Check ko nga yung comment section ngayon. Okay. Sabi ni Mark Jason, lahat meron, sinabi naman yan sa module. Good. Next naman, kada may bago, sabi doon, makaka-access lahat. Tama. Yes, sobra-sobra na po yung ROI ko sa MSB, sabi ni Jedaya Quiding. Tama. Siguro self-discipline na lang ang guilt natin. Sabi ni Nathaniel. Robin Baloy. Thanks po sa lahat na nag-message na nakarelate na nakintindi ko, sabi ko kanina. Tama, tama. Sabi naman ni Jason Dengo, isa ako sa digital marketing agency sa bagong launch pa lang. I've been starting from the ground out. So, gusto ko sana mag-hire ng sales. Ganyan. Ibang question na pala ito. Thank you, sabi ni Hansel Incada. Thank you, Coach. Grabe sa effort. Sabi ni Nathaniel, try ko ulit yan. Sabi ni Robin Baloy, nasa module po lahat talaga. Kaya gumawa mi ng module guide para sa beginners. Thank you, Robin Baloy. Send mo nga rin sa akin yan.
Meron kang module guide. Sa mga nagtatanong din, kung meron tayong weekly live coaching, meron pa tayong weekly live coaching sa mga hindi nakasama. For example, 150 participants na yun nandito. Paano naman yung natitirang 9,000 students na hindi nakasali dito? Ang ginagawa ko is nire-record ko, like ito, tapos nilalagay ko sa Kajabi. Sa Kajabi, meron doon siya, pinakadulo ng ating mga modules doon, nandun yung mga recorded live session natin. Okay? At ito pa kagandahan, guys. Ito po yung kagandahan. Ang ginagawa ko ngayon, lahat ng mga live, is nag-hire ako ng 5 editor. Binabayaran ko sila 30,000 every month. Ang ginagawa ko is ida-download nila yung live coaching, for example, ito, at ika-cut out lang nila yung question at answer. Tapos yung file name is kung ano yung tanong. For example, may nagtanong sa akin, paano kung naka-phone lang ako? Pas sinagot ko yung answer. Ang gagawin ng editor, kakat niyo yun at gagawa ng sariling lesson or module. Para kapag meron kayong tanong, naka-phone lang ako, search nyo lang doon, lalabas na yung answer ko. Ganyan yung ginagawa ko ngayon. Kita nyo, yung effort na ginagawa ko para sa inyo. Dapat nga wala na ganun pero ginawa ko yan para mas madali nyo maintindihan Diba? Masaya ba lahat? Naintindihan ba ng lahat? Naintindihan ba ng lahat? Na-appreciate nyo ba yung effort ko? Kasi hindi nyo na-appreciate, di ko na ito gagawin. Yes, coach. Naintindihan nyo ba? Okay. Yes, coach. Si Tek, gusto ko malaman yung sagot ni Tek. Siya yung nagreklamo dito Or di para nagreklamo, nag-suggest. Tek, wala ka ba masasabi ngayon? May flight daw siya. Okay. Kung may flight pala siya, sana makalanding siya ng safe. Pero yun nga, kung sino man na nakakilala kay Tek, please lang sabihan niyo siya kung ano yung sinabi ko dito. Okay? Okay? Okay, balik tayo sa question and answer. Kay Nicole Javier tayo. Nicole Javier. Last 3 questions na lang tayo, guys. Nicole Javier. Sabi ko hanggang 10:30 lang 10:45 Hello po. Hello. Hello. Show mo yung full face. Noo lang nakikita ko Ayun. Huwag ka mahiya. Thank you po, Coach. Bali, mag-ask lang po kasi graphic designing. Nag-start pa lang po ako for pro bono or mga free clients or mga free services pa lang po sa mga clients. And ang kaya ko lang po is provide ngayon is graphic designer or graphic designing po and basic video editing. Pero ang main focus po is graphic designing. So, may client po ako ngayon, free client po siya or free service sa client po. And gusto niya po yung makahanap ng right crowd sa social Right, media. Right crowd po. Kasi ang niche po niya is mental health advocate or mga about mental health po. So yung ang gusto niya daw po, ang main goal niya daw po, hindi lang daw po dapat makakuha ng more followers or more engagement. Ang gusto niya daw po makuha is yung right crowd sa mga followers niya po. Not just like followers lang. Ask ko lang po kung paano po magkakaroon ng result, yung magkakaroon po ng like or views, followers po. Okay, sagutin ko na. Opo. Wala po kasi akong about sa social media po. Wala po akong service about doon. Kaya I'm just asking po paano po Okay. So, Nicole Javier, ang tanong mo is, yung client mo is nagkakaroon ng views kaso hindi tama yung target market niya. So, iba yung nanonood sa kanya. Tama? Yes. Ito lang yun. Meron kasi akong client dati, nagalit sa akin. Kasi daw, yung mga nagko-comment daw sa kanya is mga ibang industry or yung mga bata or yung mga, kumbaga hindi swak sa target demographics niya. So sabi ko naman sa kanya, ganito kasi yan. Hindi lahat ng mga tao is swak na kagad sa target market mo. You will turn them into your target market. For example, halos lahat naman sa inyo wala naman alam sa about outsourcing business Pag gumawa ko ng content about outsourcing business, hindi naman kayo makaka-relate.
Yung ginagawa ko is gumagawa ko ng evergreen content or yung content na makaka-relate ng lahat. Kunyari, paano mag-ipon, paano bumili ng bahay, paano bumili ng kotse, ano ba yung tamang investment, ano yung mga best na negosyo na pwede mong simulan. Kung ba yung mga content makaka-relate sa lahat. Tapos, ito-turn ko na lang into student yung mga nanonood sa akin by educating them dun sa full free tutorial ko. Kumbaga, you will educate them into your target market. Hindi yung target market na yung mag-a-adjust para sa'yo. Tama? Okay po. Opo. Yes. Kaso lang po yung content po na yung content po na nanggagaling sa mismong client po. So parang ginagawa po mag-send lang po siya ng halimbawa video po or kaya ng mga i-edit ko po na graphic. Tapos ako lang po mag-edit ng mismong content niya. Tapos sa kanya po ipopost. So yung content niya, yung social media niya po kasi, syempre po hindi naman po ako social media manager sa client niya, ay sa mismong account niya po. Hindi ko po nakokontrol din po yung content na ipopost niya po. So, nag-ano po kasi nag-usap po kami about sa result sa may kasi po nanghihingi po ako ng testimonial tapos free po yung service, 'di ba? So, hindi ko po alam kung paano po magkakaroon ng result yung graphic designing or yung mismong graphic po na ginawa ko or kaya yung video editing po na ginawa ko para sa kanya. Kung hindi ko po nakokontrol yung content na binibigay niya po or ipo-post niya sa social media niya po. So out of your control yung mga content na Yes. inaano niya. So, syempre, i-explain mo sa kanya na dahil hindi tayo makakuha ng magandang result kasi doon sa quality ng content. Sabihin mo, kahit ako pa yung pinakamagaling na magluto sa buong mundo, pero ang binigay mo naman sa akin is bulok na sibuyas, wala akong magagawa dyan. Gets mo? Ayun yung explain sa kanyang metaphor. Kasi minsan kasi mga client kasi kailangan ng metaphor na laging sabihan or i-explain mo na as layman's terms eh. Pero yun yung pinakamadaling i-explain sa kanya. If you give me a rotten tomato, I cannot I cannot cook a super delicious spaghetti. Parang ganon. So it means that you need to give me a quality content that everyone can relate to so we can convert them into your target market. Ganon. Ganon. Okay po. So, and after po nun, sure naman po magkaka-result po or magkakaroon po siya ng result sa mga ganong content po. Ano? Sure po yung result po sa pag ganon po yung action. Oo naman. Oo naman. Yun lang naman. Basta ganon. Po. Kung Yes, as a social media manager, mas maganda ikaw yung mismo gumawa ng sariling content para sa kanya. At video niya yung sarili niya, tapos ikaw na mag-edit. Ganun yung ginagawa ko sa clients ko. Kasi minsan mga tanga-tanga yung mga clients eh, di nila alam kung ano sasabihin nila, di nila alam kung anong topic, di nila alam anong mas maganda. Kumbaga, di ba? Kaya nga social media marketing eh. Social media, marketing. Ikaw yung bahala sa mag-market sa kanya. Marketing, dapat nagsisimula yan sa mismong taong nagma-market. Yun lang naman. Thank you. Last question po. Kasi po ano din po siya, parang coach ng parang mga mental health po ganun. Tapos sabi niya po, parang ilang clients na lang po. parang may specific na po siyang client ngayon. Tapos parang may goal lang po siya and onting ano na lang po. Magkakaroon na po siya. Ay parang ready na daw po siyang parang magbayad or parang kumuha ng mga freelancer po, gano'n. Pero ang gusto niya daw po ma-achieve or yung isa po sa mga goal na sinabi niya po sa akin is makakuha ng specific amount ng client po. Gusto niya po sana yung parang yung client yung lalapit po sa kanya. And yun po yung isa sa mga parang pain points or parang mga goal niya po or objective niya sa social media niya. So, or question ko lang po, how can you make content that client will parang reach out to you po? Ano niya, kailangan niya gumawa ng isang
ng isang, for example, ako ay nagbebenta ng course about mental health. So, kailangan ko gumawa ng mga evergreen muna. It's mga evergreen content kung ano ba yung doon sa ganyan-ganyan, mga about sa niche niya. Tapos ang gagawin ko sa link sa description ng YouTube video, isan doon yung final video na i-educate niya from step 1 to step 10. Kumbaga, magkakaroon siya ng webinar or seminar or full tutorial or complete guide doon sa niche niya. Tapos sa huli, ipipitch niya yung kanilang services. Tapos sa link no, ng video na yun, isan doon yung parang page for landing page ng kanyang binibenta. Gets mo? Opo. Thank you po, Coach. Salamat po. Okay. Okay. Next question tayo kay April Rose Tanya Hura. Hello po, Coach Franklin. Oh. It's a privilege po na makausap po kayo ngayon. And ayun, yung concern ko lang po is, ayun, ang pinili ko po kasing skills is web development. Since premium lang po ako, tapos 6 months as of now po, nagte-training po ako sa TESDA po ng web development. 6 Wow. months po yun. Yes. And ang ko lang, sir, ang tagal po ng ko. Kasi ang haba. Pwede naman po akong mag-outsource po. Kasi po pinagkakatiwalaan naman po ako ng mga kaibigan ko na may alam po sa graphic designing, video editing. Mm-mm. Ang concern ko lang po is, gusto ko pong itry muna sa sarili ko kung papaano, yun, yung ako mismo po gagawa ng services na yon. Kaso lang po, Sir Franklin, is ang tagal po. Kailangan ko po kasing pag-aralan is 6 programming language para lang matutunan yung web development. So, ano po yung maisasuggest niyo po sa akin? Meron ka na bang empleyado para gumawa ng web development? Meron ako. Hinihintay na nga lang po ako. Okay. So, para sa akin ganito, nag-aaral ka ba? Opo, college, night shift. Yung TESDA, Yung TESDA naman po is 6 to 5 8 to 5 po. okay. So, ito yung pwede mong gawin is pag-aralin mo pa rin yung web development kasi yung pinakamagandang sinasabi ko naman to sa mga estudyante ko na the best source of income is your skill. Kasi kahit bumuo ng buong mundo, kapag may skill ka, pwede mong i-monetize yung skill mo na yun. Gets mo? Pero kapag simula ka pa lang, wala kang alam sa skill na yun, i-outsource mo. So, ang pwede mong gawin, kung ang client i-outsource mo habang nag-aaral ka ng skills din sa programming skills, ay web development skills. Tapos kapag tapos ka na dyan, may certificate ka na dyan sa TESDA, magkaroon ka na naman ng web development na client na kailangan service mo at ito naman yung gagawa. Tapos ang gagawin mo is kunan mo sila ng testimonial na by taking nyo, kunyari, hi April, thank you for your service, I love your skill, and blah 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 blah. Maggarap ko na maraming ganon, tapos kuha ka na sarili mong agency about web development services, tapos lahat ng mga nakapagtapos ng web development course doon sa TESDA, invite mo sila na maging part of your team. Tapos ang usapan, may instant agency ka na. Wow, thank you po, Sir Franklin. So, ang gagawin ko po is, pwede na po ako ngayon mag-start ng outsourcing habang pinag-aaralan ko pa yung skills na gusto ko pong i-offer sa client. Yes, kung malupit pa niyan, di ba sa TESDA, merong nagtuturo, merong teacher. Yes. O, kunyari, merong problema si client, tapos kailangan mo ng sagot. Tanungin mo yung teacher. Ay, Yeah. oo nga. Tsaka sir, nabanggit din niya na din daw siya. Sa ibang bansa. Ganon. Yan. Ayan, tama yan. Sige, thank you, April. Good idea yan, Coach. Omsi. Kasi ganito lang yan, guys, eh.
Minsan kasi yung mga tao is kaliwat kanan nandun na yung opportunity. Hindi lang nila tinitake advantage. Gets nyo? There's a lot of opportunities left and right. Masyado ka lang bulag kasi nakatingin ka lang sa isang bagay na dapat hindi mo tinitignan. Sa negosyo to hindi to sa babae baka mamaya babae ang inisip nyo. Pero in short, isipin nyo kung paano nyo ma-maximize itong opportunity na to. For example, dito sa MSB, kaya ko itong ginawa tong MSB na to, isang opportunity na rin yung magturo ng ibang tao 'di ba? Kasi kung hindi ko tinignan yung opportunity niyo, edi walang MSB Academy, Frank Media lang, 'di ba? Meron palang opportunity, 'di ba? Kumbaga, left and right merong opportunity. Tingnan nyo lang kung paano nyo lang magagawa ng paraan para ma-monetize yun. Kunyari, meron akong teacher marunong mag-edit. Paano ko kayo magagawa ng paraan? After akong kumita dito. Yun, gawa ka ng ganong paraan. Mga ganon. Paano ko kayo pwede pagkakitaan to? Parang ganon. Gets nyo? Yun lang naman. Last question tayo kay Arnold Navarro. Hello, Coach. Good evening. Hello, good evening sa'yo. Okay, so simple lang yung tanong. Mm-mm. So para sa kagaya ko na busy sa work, Mm-mm. so hindi ko masyadong talaga maaral yung mga modules na nandoon. So yung Tama. iba naman na nandoon na mga is sa sobrang dami ng freebies or mga information, nagiging overwhelming na. Tama. So minsan hindi na namin malaman kung paano ba yung gagawin. Tama. So ang akin lang naman is doon sa MSB 3.0, meron ka ba doong digital marketing, let's say yung sa mga Etsy, sa Shopify na mga course para doon muna kami mag-start sa mga passive income? Okay. Ang ma-assure ko sa iyo, mas matrabaho pa yun yung mga sinasabi mo kaysa sa MSB. Kasi ito lang yun naintindihan kita, Arnold. Isa ka rin sa mga ibang concern ng mga estudyante. Kaya merong mga katulad ni Tech na siguro hindi nakapagsimula sa MSB dahil ng sobrang overwhelming. Totoo naman yun. Isipin mo yung freebies na binigay ko, it's worth 2 terabytes of file. So, ibig sabihin nun, 500 plus courses, 5,000 plus ebooks, sobrang daming software and apps. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Kumbaga, nasa hapagkainan ka, sa lamesa ng punong-puno ng pagkain, hindi mo alam kung ano unahin mo, baka mabusog ka. Tama, mali. Yun naman yun Tama. So, ito lang talaga kasi yun Ang MSB Course 2.0, yun na yung mismong guidance nyo kung paano kayo magsimula. Mamimili kayo dun kung outsourcing, freelancing, or agency kagad. Pero sinabi ko naman dun, mas maganda mag-start kapag matututo ka ng sarili mong services. Pero ito rin naman yung mag-outsource ka naman kagad kung wala ka naman time. Gets nyo? For example, ganito. Gusto ko gusto magkaroon ng barbershop. Kaso wala akong time. Edi mag-hire ako ng barbero. 'Di ba? Meron isa pang option. Gusto ko, may time naman ako. Gusto ko matuto kung paano maging barbero. Edi mag-aaral ako kung paano maging barbero. Magugupit ako ng buhok. Gets mo? Para magkaroon ng barbershop. Or, yung agency business na kukuha ko na napakaraming barbero na siya yung magugupit doon sa sarili kong barbershop. So, there's 3 option, di ba? So, pipili ka ng option mo doon, pas diretsuhin mo na. Ngayon naman, yung freebies, ano ang freebies? Marami kasing tao sa MSB, hindi nakapagsimula dahil sa freebies. Ay yung hindi ko mag-gets talaga. Kasi ang freebies nandyan yan as a complementary support sa MSB. For example, gusto mo matuto mag-video editing, nandun sa loob ng freebies kung paano mag-video editing. Pero kung mag-outsource ka naman, nonsense na sa freebies kasi hindi mo naman kailangan matuto Kasi minsan, sana nga lang Kung magbabalik ako sa simula, sana hindi ko na nilabas yung freebies Kasi naging distraction siya Yung kaysa makatulong ako sa mga estudyante, naging overwhelming patuloy So, isa lang ang tip ko sa inyo, sundin nyo lang yung MSB. Kung wala kayong time, is mag-outsourcing kagad kayo. Mas maganda kung wala talagang experience ni isa, makipag-partner up kayo sa marunong na professional, ikaw yung taga-close, taga-kuha ng client, siya naman yung taga-gawa ng mga project na pinapagawa ng client. 50-50 kayo. Tapos, after nun, kapag meron ka ng idea, at kumita ka na, edi mag-aral ka ng services kung gusto mo, pero kung ayaw mo pa rin mag-aral ng services, edi kumuha ka ng another client, bato mo doon sa partner mo, 50-50 pa rin. Diba? Ganun lang katalay ang buhay. Kasi kapag mag-Etsy ka, medyo mahirap din yun at medyo
Medyo mahirap ang kompetensya doon. Yun lang. Thank you. Thank you, Arnold. Thank you sa tanong mo. Sige, ubusin ko na to. Dalawa na lang naman to. Kay Jason Redongo. Wala? Nice one. Next tayo. Kay Christopher Daniel Bunad. Sige. Hello. Jason. Open cam. Kung wala kang open cam, wala kang tanong. Ay, sorry. Sige. Ano? Yep. Yon. Okay. Hello po. Actually, akong tanong. Kasi, kaka-launch po kasi ng agency ko right now. Medyo, nung January pa lang po, this year. So, meron po akong tanong. Mag-hire po ba ako ng salesperson para sila na yung maghahanap o magkakausap ng client, and then mag-hire din ako ng self-developer para siya na yung magko-close ng client, tapos ako magpo-focus na lang ako sa management, saka mag-focus po ako sa services na ipoprovide ko sa client. So ano po yung way, and then ano po ba yung ipapakita ko sa client, yung personal brand ko o yung personal profile ko or yung profile ng mga salesperson and self-developer ko? Ano bang services? Content creation and social media marketing and Okay. So, ang ano dyan is maganda naman yung plano mo. Maganda yung plano mo. Mayroon taga-close, mayroon taga-manage, at mayroon taga-ano ng services. Pero kapag nag-i-start ka pa lang, there's a lot of people involved na kagad. Magkaroon lang hatian nyo nun. Di ba? Pero mas maganda na mag-start ka, yung pinaka-basic na lang talaga, is makipag-collab ka na lang. For example, ikaw gagawa ng services, yun naman pag-collab ka sa closer. Yun lang, kayo lang dalawa. Maximum of 2. Tapos kapag lumaki na yung negosyo nyo, tsaka kayo mag-hire ng another. Huwag kayo kagad mag-hire agad na sa simula pa lang or makipag-collaborate kagad sa simula pa lang na wala pang resulta. Pero pag-uusapan nyo naman yun. Di ko naman sinasabi na pangit magsimula ng marami. Mas maraming tao, mas maraming ulo, mas maraming utak. Diba? Mas maganda yun. Pero depende yun sa inyo. Kung okay lang sa inyo, hati-hatian kayo sa maliliit na nakita. Pero kung sa tingin nyo naman, meron naman kayong potential to grow, diba? To grow multiple clients dahil lang sa inyong tatlo, kapag hatian nyo, 20-30% lang kayo, malaki na siya kapag maraming clients. Pero kapag isang client na, syempre, medyo mababa siya. So, hindi yan technically, hindi yan MSB question eh. Personal question mo na yan eh. Kung gusto mo makipaghati sa kanila or gusto mo solo mo na lang or gusto mo marami kayong tao, there's no right and wrong answer for that. Nasa yun na yun kung gusto mo makipag-collaborate sa kanila or gusto mo ng solo mo lang. Okay? Ganito po kasi yung offer ko sa kanila as a salesperson and self-developer. Ang offer po ko sa kanila is commission based. And then yung self commission based lang. Pwede yan kung commission based lang. Pero commission based kapag nagpadala na si client. Yeah. Yan. Pwede yan plano mo. Meron kang tawag dun, lead generator. Ibig sabihin nun. Ay, meron akong ganun sa Frank Media. Meron gumagawa nun para sa akin. Siya yung taga-scout ng mga clients online, tapos pinapasa kapag na-close. Ay, kapag nag-chat, pinapasa na dun sa closer. Kapag na-close, pinapasa na dun sa project manager. Kapag final meeting na, pinapasa na sa akin. Actually, sa totoo po, sinusunod ko po yung blueprint niya. Oo. Maganda naman yung blueprint ko, pero masyado lang technical para sa mga beginner. Kaya minsan ko na siya tinuturo kasi masyado siyang professional eh. Gets mo? Yes po. Pero tama yung nasa isip mo. Tama yan. Kung commission based lang at lead generator lang siya. Okay yan. At least hindi na po ako magpo-problema sa sales, and then magpo-focus na lang ako sa management system. Tama. Thank you, coach. Thank you, coach.
Tama. Thank you, thank you. Last na tayo. Ay, wala na pala nagtatanong. Okay. Yes, coach, very professional ang approach mo, pero maganda yun. Thank you, Jeda. Actually, guys, yung mga tanong ko yung mga sagot ko is gusto ko sana yung pinaka-beginner friendly kasi ang daming beginner talaga dito eh. Pero kung yung kapag medyo, kaya ito yun eh. Kaya sinisegregate ko yung mga MSB earners, MSB 7 figures at MSB 8 figures. Para yung mga idea ko is sabi ko sa kanila kung pang 7 figures ba to, pang 8 figures ba to, or pang MSB earners lang, MSB club lang. Gets nyo? So yun lang guys, thank you sa pagpupunta dito sa aking live at weekly po tayo meron. Sana po mabawasan na po yung mga nagbabash po sa akin na sinasabi na iniiwanan ko sila sa ere kahit sobrang effort ko na nga. Yan naman at sana masabihan nyo yung mga batchmate nyo kapag meron mga naging negative. Alam nyo na isasagot nyo. At maraming salamat sa pupunta dito sa live ko. Sana ma-appreciate nyo mga effort ko. At sana sa next live is kompleto naman kayo ulit dito ulit. At marami po tayong mga verified coaches na magtuturo sa inyo ulit dito sa ating weekly na live. At maraming salamat sa inyo sa susuporta. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo iiwan. Huwag kayo maniwala sa iba na pinapabayaan ko lang daw sila. Hindi lang nila alam. Pero sana malaman na nila. Yun lang guys. Thank you sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Bye-bye. And good night. Good night. Thank you, Coach. Good night Good po. night. Bye-bye guys. Bye-bye. Coach, I love you, Coach. Pwede ba yung may interview? Thank you, Coach. Or-